Talagang Actually, ano, kung wala talaga yung OFW remittances, dapat nasa recession na tayo ngayon. no? You know, Ma'am Cora, yung padala ng mga OFW, gusto ko malaman ng mga nakikinig kung paano sila nakakatulong, napakahalaga ng tulong nila sa ating ekonomiya. Actually, di ba, I think nung huli ako nag-guest sa'yo, pinag-usapan natin yung GDP. 5 ang components niyan eh. Gross Consumer domestic product po. Yung gross domestic product, yung kabuuan ng ating paggawa ng mga bagay, tsaka pinagbibili ng mga tao. No? So, yung consumption, tapos government spending, tapos investments, tsaka exports minus imports. So, yung government spending, bagsak. Investments, bagsak. Tourism, bagsak. Tourism, bagsak. So, ang nag-aangat na lang talaga ng ating ekonomiya ay consumer spending. Saan nanggagaling yun? Mostly sa mga OFWs din. Kasi yung mga remittances nila pumapasok. So, marami sa kanila talaga sumusuporta sa ekonomiya. So, doon na lang nanggagaling yung konting growth na nakikita natin na last year was 4.4%. paano po yun, Miss Cora, kapag, kung sila yung pinakamalaki na tumutulong sa ating economy, tapos kung babalik sila dito dahil sa gera, anong mangyayari sa Pilipinas yan? Babagsak na, magkaka-recession na tayo. Diba? Talagang Actually, kung wala talaga yung OFW remittances, dapat nasa recession na tayo ngayon. Ano po ang epekto ng recession na yan kung mangyari yan? Ayun nga, maraming mawawalan ng trabaho. Siyempre, babagsak ang ekonomiya. Yan po ang tinatawag nilang retrenchment sa labor. Magbabawas po ng mga obreros o manggagawa. Yan po ang kinatatakutan nating lahat dahil yun nga, marami po ang lalong magugutom at wala nang bagong negosyo. Wala na kasi yung foreign direct investment bumagsak ng 40.5% at nasa $500 million na lang ang foreign direct investment ngayon. Ang balita ko, Ma'am Cora, dun sa mga kaibigan kung medyo may kapital naman, sinabi nila na yung may mga kapital ngayon na Pilipino ay hindi na magpapatayo ng factory dito sa Pilipinas. Doon na sila sa Vietnam at sa China. Ayan. Actually, yung mga domestic investors dito, hindi sila mag-e-expand kasi kung nakikita nila mahina yung consumption, di ba? Gagawa sila, walang bibili. Totoo. Yung mall, di ba? Sabi mo Yeah, kanina. I was in the mall. Nasa mall ako ng Sunday. Nagulat ako, walang tao. Yung mall na yun, maraming tao. Linggo yun, Linggo yun. So, sabi ko, So kahit na mayayaman ngayon, Yeah. naghihinay-hinay ng spending. Exactly. And ako, naniniwala ako doon sa sabi mo, Miss Cora, na nahihirapan ng mga investor na mainganyong mag-invest sa atin. Kasi kung nakikita nila yung talamak na pagnanakaw, tapos wala tayong disiplina. And you know, look at those countries, Asian countries all over the world, like Japan, Korea, very nationalistic They support their own. Sana ganun din tayo. No? Sana magkaroon tayo ng leader na imbes na mag-angkat. Kasi karamihan, even ang food natin, naangkat pa natin sa ibang bansa So karamihan ng commodities natin galing sa labas. So wala tayo talaga masyadong atin. Kasi gusto lang nila mag-import ng bigas para may konting smuggling sila. Napakalaki nun. Malaki silang paldo napakalaki. niyan. Malaki yung smuggling. Yeah. talaga. Yan ang problema talaga dito sa BBM administration Kaya Napakalawak actually nung problema kasi corruption talaga. Yung corruption, walang accountability. Di ba sa ibang bansa, pagka nahuli kang corrupt ka, lalo sa China, pinapatay na kaagad. Oo. Dito, hindi inimbestigahan. Pagka may witness, wala, binablock nga, di ba? Yung mga... Ayaw nga di ba? Ayaw i-blue ribbon yung 18 na Ayaw. Marines, Katya.